Good afternoon mga ka-Game Foul Buddy. So, nandito na naman tayo sa araw na to para sa episode 3 natin. Kung paano gumawa ng purong linyada, part 2 na po to. Okay, so i-recap lang po natin last week na ang sinasabi kong mga method na ginagamit ko po is crossbreeding. Okay, yun po yung magkaibang bloodline. For example, sweater hatch, Kelso hatch, sweater Kelso, sweater roundhead. Okay, so yun, pagka pinagpares mo yung dalawang purong pamilyang ganon, crossbreeding po ang ginagawa mo po. Okay? Yung second po natin is line breeding, di ba? Yung sinasabi na binabalik sa tatay, binabalik sa nanay. Kaya tinawag pong line breeding kasi isang line na binabalik mo doon sa linyadang gusto mo. Okay? And then yung sinasabi nating straight breeding is pareho silang family pero magkaibang strain. Ay pareho silang bloodline pero magkaibang family. For example, pareho silang hatch. Yung isa Colonel Givens hatch, yung isa is Blueface hatch. So pinagpares mo sila, ang tawag sa method na yun is straight breeding. And then yung tinatawag nating inbreeding, yan yung involvement na ng magkapatid, brother sister mating. Okay? Yung iba yun. Pero magtuturuan ko pa kayo ng ibang klaseng inbreeding na hindi naman kailangan maging brother and sister. Yun po yung gagawin natin ngayon. Kung paano po gagawa ng linyada, ilalak po natin. Okay? So yun po yung magiging topic natin ngayon. Okay? So salamat po muli sa lahat po ng sumusuporta. Kung pwede lang po, paki-hit po yung subscribe, like, and then pa-share po para dumami po yung mga subscriber natin. Doon po sa mga interesado na matuto po. Or may natutunan po dito sa pag-share po natin ng ganitong klase mga episodes po. Okay? And then kung may mga suggestion pa po kayong iba, pakilagay na lang po sa comment section para po sa susunod ulit matatakil po natin. Okay? Tsaka kung may mga katanungan po kayo. Okay. So, bali na po tayo sa so ilalak na po natin. Okay? So, bigyan ko po kayo ng sample. For example, kunyari ako, may ginagawa akong linyada. Isa sa napansin ko is dati yung nagbi-breed ako, may tinatawag akong diamond black hatch. Okay? So, dalawang klaseng bloodline yun. Yung ginamit ko doon is yung Bobby Payton na black sa Colonel Givens hatch. So, McRae to Colonel Givens hatch. Okay? So, ang ginawa ko, dahil mas paniniwala ko po kasi yung taas, yung body structure na kukuha yun sa inahin. So, kaya ang ginawa ko, dahil mas gusto ko ang structure ng Colonel Givens hatch, ang babae, yun yung ginawa ko pong Colonel Givens hatch. Yung McRae, yung Bobby Payton, yun po yung ginawa kong broadcock. Kasi po, ang mga Bobby Payton McRae, malakas silang pumalo, kaya lang medium station lang po sila. Okay, so, ang broadcock ko po, as in nalagay ko po dito is BC for broadcock. Tapos, broad hen. Okay? So, dito po, sa BC ko, ang ginamit ko, McRae. And then, dito sa broad hen ko, Colonel Givens hatch. Okay. Hindi ko alam pagka sa video na to kung baliktad to or what, pero kayo na lang po yung i-adjust, or pagka in-edit ko, try ko pong i-adjust. Okay? So, dahil puro to, so sasabihin natin, let's say, 100% na McRae and then 100% na
Colonel Gibbons hatch. Okay. So, ang iaanak nito, is 50% McRae, 50% na Colonel Gibbons hatch. So, 50-50 na tinatawag o 1/2 na tinatawag. Okay po, malinaw po. Yun po yung unang anak niyan. So, etong prosesong to, siguro mag-aano yan ng mga halos 10 months or sabihin na 1 year na lang para makapagpalabas ka ng ganito. Kasi syempre, i-priming mo yung mga breeders mo. Pagkatapos, mangingitlog, 21 days bago mapisa, aalagaan mo, 'di ba? Susubukan mo sa pit, sa laban, by that time mga 10 months na, 'di ba? And then ipa-priming mo, yun na, 10 months mamimili ka na. So yung second stage, okay? So ito yung first stage, 'di ba? Yung second stage, 1 taon na naman po 'yan. Okay. So ang mangyayari, ang ginagawa ko po, yung pinakamagaling na lalaki, okay, yung pinakamagaling na lalaki, yun po yung gagawin kong brood stag. Okay? Ngayon, kung satisfied na po ako sa 1/2, kung hindi po ako satisfied, another year naman po ang kikailanganin natin para makapagpagawa ng 3/4, 1/4. Okay? So, let's say, ako kasi na-satisfied na ako doon sa 1/2, magaling ang performance nila. Okay? Gusto ko rin yung body conformation nila. So, second year, ginawa ko yung pinakamagaling kong brood stag at pumili ako ng tatlong pullet, brood hen. Okay, 3 yon. Okay, so lagay nating A, B, C. Okay. Brood hen A, brood hen B, tsaka brood hen C. Okay. Ang composition po nila pare-pareho. Okay? Kasi magkapatid to eh. Full brother-sister mating to. Ito po yung tinatawag nating nilalak po natin. Okay? Ilalak ko na po yung genes. Okay? Ipapangalan ko na po dito is, habang dine-develop ko to, ipapangalan ko po dito is, black diamond. Okay? Black hatch diamond. O kaya diamond black hatch. Yun yung ipapangalan ko. Okay? So, gagawa po ako ng 3 breeding pen. Okay? So, yung pinakamagaling kong brood stag, ipapares ko kay A, and then kay B, and then kay C. Okay? So, magkakaroon ako ngayon ng pen A, pen B, pen C. Okay. So, nilak ko na po, no? Ito na po yung brother-sister mating. Okay? Ngayon, kung meron kang magaling pang ibang stag, ang pwede mo rin naman gawin, kung may 2 ka or kung mapalad ka, 3 ang magaling mo, pwede kang maglagay ng isang pen A, brood stag 1 to pen A, brood stag 2 to pen B, brood stag 3 to pen C. Okay, so ganun po ang gawin natin. Okay, sabihin natin, i-assume natin may 3 kang magaling na napalabas dito. Na okay yung conformation, okay lahat. So, brood stag 1, brood stag 2, brood stag 3. Okay? Ipapares mo kay hen A, hen B, hen C. Okay? So, C1, papares mo kay A, C2, papares mo kay B, C3, papares mo kay C.
So, magkakaroon ka ng tatlong breeding ng pen. Okay? Pen A, pen B, pen C. Okay, maliwanag po tayo dyan, no? Kung may tanong po kayo, ilagay nyo lang po sa comment, ha? Para sa susunod, sasagutin ko. Okay, so nilock na po natin. Ito po is brother-sister meeting. Okay. Tanong ng iba, meron na bang inbreeding regression na makikita dito? Wala pa po. Usually ang inbreeding na regression na sinasabi nila is after 3 generations na brother sister mating. Okay? So doon pumapalo yung yung pagka after nung third year na yon, makita mo na may mga na inbreeding depression. Sa ko po yun, sa experience ko po yun as a breeder. Okay? So, okay na po tayo dito, no? Buburahin ko na po. Sensya na po kayo, ha? Ito lang po yung yung blackboard. So, sa pen A, meron na tapos pen B, tapos pen C. Di ba po? Okay, meron na po ako diyaang pen A na diamond black hatch. So itong tatlong pen ko, pare-pareho po ang blood composition yan. 1/2 Colonel Givens hatch, 1/2 McRae. Pinangalan ko na po siyang diamond black hatch. Okay? Wala rin po akong balak na nadagdagan po ng kung ano mang bloodline ngayon kasi nilak ko na nga po sila. Nag-brother-sister meeting na ako, nilak ko na po sila. Satisfied na po ako. Okay, so ano na po yung next gagawin ko? Next year, na breeding ko, so si Pensy, yung mga anak ni Pensy, ipaparts ko kay Pen A. Yung anak ni Ben B, ipaparts ko kay Pen C. Yung anak ni Pen B, pwede ko na ipares kay Pen A. So, pwede ko silang ipares itong tatlong pen. Magkakaiba. So, technically, hindi na sila brother-sister mating. Parang cousin to cousin na sila. Okay? Cousin to cousin mating ang mangyayari na. Okay? So, from here, pipiliin nyo po yung pinakamagandang stag. Ulitin ko po, pinakamagandang stag, ang pipiliin nyo, pinaka-healthy. Yun din ang pipiliin sa pinakamagandang stag, pinaka-healthy na hen, pinaka-healthy na pulet. Okay? So, let's say, gawin natin A to B. Okay? A to C. Okay? B to C. Okay? So, A to B. B to C. A to C. Okay. So, ito na yung second generation mo. So, para makuha mo yung second generation mo, 2 years. Let's say, wala ka na satisfied ka, 2 years ang gagawin mo. Okay? So, pipiliin mo na dyan yung pinakamagaling, di ba? Tapos yung kulay na gusto mo. For example, ang gusto mong maging itsura nila is parang black pa rin. Yung mga blacks lang ang i-breed mo na lalabas. Yung mga hatch na itsurang hatch, alisin mo na. Huwag mo na isama sa breeding mo. Okay? So, ginawa mo yon. Okay, ginawa mo na. So, may AB ka na. May BC, may AC. Okay? So, yan ang ginawa mo. So, kinuha mo na yung pinakamaganda. Okay. So, nung kinuha mo ng pinakamaganda, si AB, okay, si AB, yung anak ni AB,
Third na to, third gen. Si AB, pwede mo ngayong ipares sa Pensi. Okay, wala silang relationship. So, ABC. Si BC, pwede mong ipares doon kay A. Si AC, pwede mong pares kay B. Okay, so etong lalabas na anak na to, pare-pareho pa rin. One half na Bobby Payton McRae, one half na Colonel Gibbons Hatch. Pero nakalak na to. So ito na yung pamilyang dinedevelop mo. Okay? So wag mo lang gagawin na yung kay AC, sila ang papapares mo, di ba? Inbreeding na naman yun. Deep inbreeding yun, brothers to sister. Pero itong method na sinasabi, tinuturo ko sa inyo ngayon, pagka ganyang combo ang ginagawa nyo, hindi deep inbreeding ang ginagawa nyo. Parang cousin to cousin, o kaya uncle to pamangkin, auntie to pamangkin, ganun yung breeding na nangyari. So habang ginagawa nyo yan, 3rd generation, 4th generation, 5th generation, di ba? Sa mga 3rd, 4th generation, makikita nyo na pare-pareho na kulay, pare-pareho na ng laro ng gusto nyo. Makikita nyo na yun. Okay? So, makita mo na yun mga 4th generation. So, pinaka-minimal, it would take 4 years to develop your own line. Kaya lang, kailangan po nating maging mabusisi sa pag-selection po ng breeding po natin. Okay, kailangan piliin natin yung pinaka-best stocks. Pagka so-so, hindi pwede. Okay? Huwag nyo nang ituloy. Kasi habang binibreed nyo ng binibreed yan, kung naglagay kayo ng pangit, lalabas at mag-manifest yung mga pangit later on, habang tumatagal. So, sayang yung taon nyo. Hindi nyo na ibabalik yung 3 taon, yung 4 na taon na ginugol nyo dyan. Ngayon, ito rin yung isang reason. Sorry, nag-lock, sorry. Ito rin yung isang reason sorry. So, ito rin po yung reason kung bakit kung bakit mahal po ang tinatawag lang purong linyada. Sinasabi ng iba, purong linyada, diloloko nyo lang kami. Bakit naman yan? Bakit naman mura yan? Ay, bakit naman napakamahal yan? Kasi po, matagal po dinevelop. Hindi po pinaggastosan po talaga para yung totoong puro po hindi natin sinasabi yung inventong puro. Yung totoong purong linyada, matagal pong i-develop. Hindi po natin kayang ibalik ang taon na nawala sa breeder po. Kung 6 na taon, 7 taon, 8 taon niyang inaayos siyang linyadang yan. Tapos babayaran mo ng 35,000 isang trayo. Sasabihin mo mahal. Yung 35,000 i-divide mo sa 8 years. Kaya niyo po bang tingin niyo po ba sapat yon? Di ba po? Kaya dahil ako, nag-breed rin ako ngayon, naiintindihan ko po yun. Diba? Nire-respeto ko po yung presyong binibigay ng breeder. Kung hindi nyo kaya yung presyo, di wag nyo pong kunin. Pero kung naniniwala kayo sa linyadang yun, na magaling ang linyadang yun, magpasalamat kayo sa breeder at binahagi niya sa inyo yung, actually, parte ng buhay niya ang binahagi niya sa inyo. Diba po? So, ayun po. Yun po yung paggawa po ng linyada. Gawa po ng sarili mong linyada na masatawa mong puro. Kung may katanungan po ulit kayo, paki-ano na lang po, paki-lagay na lang sa comment section. And then, next week ulit, gagawa po ulit tayo ng panibago nating topic. Okay? Mabuhay po kayong lahat. Good evening po.